Hello everyone, welcome to our special series on the world of business. And today, we're taking you on a journey to explore the fascinating dynamic of running a successful business. From innovative startup to well-established enterprises, every business had its own unique and storied strategy. But one thing they all have in common is the crucial need to manage cost and set the right prices. So sit back, relax, and join us as we uncover the secret behind successful business strategies. Let's dive in. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Daisy Habunal, isang proud business owner at supplier ng premium dried fish mula sa seafood capital of the Philippines. Dito sa Capiz, kilala kami sa masarap at sariwang isda. Bilang isang negosyante, nais ko pong ipamahagi ang kalidad at lasa ng aming produkto sa buong mundo at maging sa ibang parte po nito. Ang aming premium dried fish ay inaangkat at pinaproseso mula sa pinakamagandang isda na nahuhuli lamang po sa Capiz. Sinisigurado namin bawat produkto ay masarap, malinis, at mataas po ang kalidad. Bilang negosyante, marami dapat tayong consider. Hindi lang yung kita, hindi lang yung gastos. So, for me, nalaman ko kung magkano ang gastos through computing the direct cost, like materials, salaries, and of course, yung mga overhead costs like rents, tsaka utilities po. Sa pagpapasya kung magkano ang singil ko sa produkto na binibigay ko sa mga customer, nakabase po ako kung magkano yung overall cost, at saka base po ako kung magkano po yung expected profit ko. Of course, malaking parte din po yung mga competitors kung magkano po yung marketing sales po nila sa mga produkto. Siya din po yung mag-a-adjust sa produkto na binibigay ko. Tulad nga po ng sinasabi nila, mahirap maging negosyante. Hindi mo ma-anticipate kung kailan tataas o bababa yung produkto na binibenta mo. Kailangan huwag natin biglain yung customer, especially kung sanay na sila sa ganung setup or sa ganung presyo ng produkto. Makaka-adjust tayo ng pag-take sa presyo, like sa wholesale. Kaya natin adjust ng paunti-unti lang para hindi ganun kahirap sa customer, lalo sa mga sellers natin na tumangkilik sa produkto natin. Kasi kumikita din sila, kumikita ka din. So kahit kaunti lang yung kita natin sa produkto na binibenta natin, kung tuloy-tuloy siya, malaki din yung pinalaunan pag marami na yung customer na kumukuha sa atin. So yun po yung technique ko para mas magpaganda pa yung pagbibigay namin ng customer service sa mga customers, lalo sa mga wholesalers at sellers po namin. Napasok sa budget namin na hindi po nasasakripisyo yung kalidad ng produkto. As an owner po, mismo ako, tumutulong po sa pagproseso at paggawa ng kahit anong pwede kong maitulong para mas makalesan po kami sa gastos lalo sa manpower. Meron din akong other ways para makabenta like online selling, pagdala ko po ng produkto which is nakakatipid po kami sa upa, nakakatipid po kami sa dami ng tao na pwedeng magbenta ng produkto. Tsaka isang bagay din po na compare namin sa din po na pinakonsider namin is nakabigay kami ng quality service sa aming customers na hindi po mababago yung quality, premium quality ng produkto, lalo sa mga tumatangkilik sa produkto. Malalaman po namin kung kumikita yung produkto namin through financial statements po, tulad ng cash flow, profit and loss statements, at regular din po akong gumagawa ng profit analysis para po madali pong monitor at ma-forecast yung kikitain namin.